Well, ito malamang kilala ng mga tatay nyo kung inaakala nyo na ang nagpasikat ng crossover moves ay si Allen Iverson ay nagkakamali kayo mga boss. Dahil sa mamang ito ay mas nakilala ang iconic moves na ito. Pero konting backstory muna tayo tungkol sa crossover. Una nga itong nakita noong unang bahagi ng 1960s nang ginawa ito ni Oscar Robertson. At nasilayan din ito ng mga fans noong early 80s nang si Dwayne Washington naman ang gumawa nito. Pero iba ang karisma mga boss kapag si Tim Hardaway na ang gumagawa sa moves na ito dahil na-execute niya ito ng may halong angas at nakakapagbigay extra entertainment sa mga fans. Kaya kung bakit lagi ito ang inaabangan sa kanya at nabansagan pa nga ito ng The Killer crossover. Si Tim Hardaway ay nagmula sa Chicago, Illinois, 1989 nang makapasok si Tim sa NBA at pinili siya ng Golden State Warriors bilang pang 14 overall pick. Dito ay kasabayan niya sila Glenn Rice at Shawn Kemp. Siya ay isang point guard na may 6 feet ang height. Well, sa rookie season niya ay gamit na gamit agad ang ating bida dahil meron lang naman siyang 33 minutes playing time at kumamada agad ng 14.7 points, 3.6 rebounds at 9.1 assists per game. Ngayon kung mapapansin nyo ay mataas ang kanyang assist average dahil hindi nga siya bakaw sa bola at talagang marunong mamasa. At isa rin yan sa kanyang naging arsenal na kung magiging kakampi mo nga siya ay paniguradong makakahawak ka ng bola. At dito nga nabuo ang trio nila Mitch Richmond at Chris Mullin na tinawag noong Run TMC na binase sa mga initial ng pangalan nila at kinuha ito sa isang sikat noon na rap group na Run DMC. Ang trio na ito nila Hardaway, Richmond at Mullin ay nakilala sa mga fast break play kung saan pinagsama ang galing ni Hardaway sa pagpasa, slashing ability ni Richmond at shooting naman kay Chris Mullin na talagang inaabangan ng mga fans noon ng Golden State dahil sa palaging may showtime na nangyayari sa tuwing nagkakasabay ang tatlo sa loob ng court. Bukod nga sa husay niya sa pag-assist ay mahusay din si Tim Hardaway mga boss sa pag-dribble ng bola at dito nga una niyang ginawa ang kanyang iconic killer crossover. Well, rookie season pa lang niya noon nung unang nakita ng mga fans ang kakaibang crossover ni Hardaway. At ang unang nabiktima nito ay ang best point guard din noon na si Isaiah Thomas ng Detroit Pistons. Well, sabi nga niya sa isang interview, nang tanungin siya kung sino ang naging inspirasyon niya sa moves na ito, ay nabanggit nga niya na si Dwayne Washington ang dahilan. Dahil nung high school pa lang siya ay talagang iniidolo niya na ito. At pinapanood pa nga daw niya ito ng paulit-ulit sa Betamax, ang bawat game ni Dwayne Washington, para lang makuha niya ng eksakto kung paano ito ginagawa ng perpekto. Habang binapractice niya daw ito ng paulit-ulit ay dito na-discover niya na pwede pa palang ma-improve ang moves na ito. Kung kaya't mas sumikat pa ng husto ang crossover noong 90s dahil sa kakaibang style niya na ginagawa dito. So dahil sa rookie season pa nga lang niya ay nagpa-impress na siya ng husto. Sa sumunod na season nga ay dito siya napasama sa kanyang kauna-unahang All-Star selection para sa 1991 NBA All-Star Game. At nasundan pa nga ito ng dalawang sunod noong 1992 hanggang 1993. Isa pa sa mga arsenal ni Tim Hardaway mga boss ay yung pagiging mabilis nga nito at walang takot sumabay sa mas malalaking player sa kanya. Nariyan nga nang sumabay sa kanya si Charles Barkley at nasigawan nga niya si Barkley ng ganito. Napatameme na nga lang si Barkley matapos gawin ni Tim Hardaway sa kanya ito na para bang hinampas sa katotohanan na walang maliit na hindi nakakapuwing. Sa 6 na season niya sa Golden State Warriors ay 3 beses nga lang siya nakapaglaro sa playoffs. Pero dito sa Warriors niya na-reach ng sabay ang kanyang 5,000 points at 2,500 assists. At pumangalawa nga siya dito kay Oscar Robertson. But despite nga sa mga achievement niyang yan ay hindi nga nagdalawang isip ang Golden State na i-trade siya sa Miami Heat noong kalagitnaan ng 1995-1996 NBA season. At dito nga sa Miami Heat mga boss ay naitala niya ang kanyang career high na 45 points noong March 7, 1997. At sa sumunod na season ay muntikan pa nga siyang maging season MVP. Subalit siya ay pumatak nga lang sa pang-4 na pwesto. Habang siya ay nasa Miami mga boss ay kada taon nga ay nakakapasok sila sa playoffs. At hindi nga malilimutan ng Miami Heat fans nang madala ni Tim Hardaway ang koponan hanggang Eastern Conference Finals. At nakaharap nila dito ang defending champion noon na Chicago Bulls.
Bulls. Subalit pinaiyak at pinaasa nga lang sila nito hanggang sa Game 5. Patapos silang talunin, standing na 4-1, pabor para sa Bulls. Sadyang mailap talaga ang pagkakataon na ito para kay Tim Hardaway na makapaglaro sa isang NBA Final. Sa 6 na taon niya dito sa Miami ay tuluyan na nga siyang binitawan at na-trade sa Dallas Mavericks noong August 22, 2001. Sa edad niyang 35 years old na medyo nasa retirement age na nga siya at unti-unti na nga rin humihina ang kanyang laro na naging dahilan na nga ng pagbaba ng kanyang mga stats na pumapalo na nga lang sa 10 points kada laro. At dito na nga nagsimulang maging journeyman si Tim Hardaway mga boss. Na kada taon ay naililipat siya ng team. 2002 sa Denver Nuggets at 2003 naman sa Indiana Pacers. At ito na nga ang huling team na kanyang pinaglaruan bago siya magdesisyon na magretiro na sa paglalaro ng basketball. Pero matapos niyang magpahinga ng mahabang panahon ay basketball is life pa rin itong si Idol dahil hindi niya daw kinakalimutan ang sports na nagpakilala sa kanya sa buong mundo. Dahil dito ay tinanggap niya ang matagal na ino-offer sa kanya noon na maging isang assistant coach para sa Detroit Pistons. Mula 2014 hanggang 2018 ay naging assistant coach nga siya nito. At sa ngayon ay isa na siyang amateur scout ng New York Knicks. At maisingit ko nga lang mga boss ay mayroong isang anak nga itong si Tim Hardaway na naglalaro ngayon sa NBA. Ito nga ay si Tim Hardaway Jr. na ngayon nga ay nasa current roster ng Dallas Mavericks. Well, bago tayo magtapos mga boss ay mag-iiwan ako ng isang tanong na kanino nga ba sa palagay ninyo ang pinakamagandang crossover? Kay Hardaway ba o kay Iverson? I-comment lang sa baba mga boss ang opinion nyo at babasahin natin yan.